Dalawang pinakamahuhusay na driver sa Formula 1. Parehong handang isugal ang lahat para maging kampeon. Walang gustong magpatalo. Mahigit 180,000 katao ang nakatutok habang nagkatitigan ang dalawang mortal na magkaribal. Iwinagayway ang bandila. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging sigaw ng mga makina. Nagsimula ang matinding habulan sa basang kalsada. Bawat kurbada ay maaaring maging huli nilang pagliko. Bawat maling desisyon ay katumbas ng kamatayan. Ibinigay niya ang lahat. Mas lalong bumilis ang takbo hanggang sa isang napakalakas na banggaan. Sa loob ng ilang segundo, nilamon ng apoy ang kanyang sasakyan. Nasusunog siya ng buhay, malubha ang kanyang mga sugat, apektado pati ang kanyang baga at sinabi ng marami na hindi na siya makakapagmaneho muli. Samantala, tuloy-tuloy namang nananalo ang kanyang pinakamatinding karibal at unti-unting inaagaw ang kanyang kampyonato. Dito nagulat ang lahat. Makalipas lamang ang 6 na linggo, habang sariwa pa ang kanyang mga sugat at may mga benda pa sa ulo, bumalik siya sa racetrack para ipagpatuloy ang laban na muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Balikan natin ang sport action movie na Rush, isang totoong kwento ng bilis, panganib at kompetisyon ng dalawang pinakamahuhusay na Formula 1 driver sa buong mundo. Year 1970. Sa Crystal Palace Racetrack sa London, dumating si James Hunt kasama ang bago niyang nobya. Manghang-mangha ang babae. Ngayon lang daw siya makakapanood ng Grand Prix. Ngumiti si James. Formula 3 pa lang ito, sabi niya. Ito ang mas mababang division. Dito nagsisimula ang mga driver, umaasang balang araw makapasok sa Formula 1. Habang pinagmamasdan ng babae ang mga sasakyan, may narinig siyang kakaiba. Si James, nagsusuka. Normal lang yan, sabi ni Hesketh, ang kanyang amo. Ibig sabihin, handa na siyang lumaban. Pag-upo ni James sa kotse, may napansin siyang bagong mukha. Si Niki Lauda, isang Austrian racer, tahimik, medyo suplado, at may konting yabang, pero napakahusay magmaneho. Ilang saglit pa, umandar na ang mga makina at nagsimula ang karera. Mabilis agad si James, pero may humahabol. Nakadikit lang sa likod niya si Niki. Paulit-ulit sumisilip si James sa side mirror. Biglang kumabig pakaliwa si Niki. Mabilis siyang hinarangan ni James, pero pain lang pala iyon. Biglang kumabig pakanan si Niki at nakalusot, isang malinis na overtake. Ayaw magpatalo ni James, kahit halos wala ng espasyo, ginitgit niya si Niki. At sa isang iglap, nagbanggaan ang sasakyan, hindi na napaandar ni Niki ang kanyang kotse. Pero si James, dire-diretso lang hanggang finish line. Isang pangyayari na nagpapakita kung gaano kadelikado ang sport na ito. Masayang ipinagdiwang ni James ang kanyang ikatlong panalo sa Formula 3. Pero biglang, tinawag siya ni Niki. Galit ito. Hoy, delikado ang ginawa mo kanina, sigaw niya. Paano kung hindi ako pumreno? Siguradong bangga tayo ng malala, ngumiti lang si James. Pero hindi naman tayo bumangga, di ba? Sagot niya, pabiro. Salamat sa bilis ng reflex mo, nagtawanan ng team ni James. Pero si Niki, hindi natuwa. Mula sa araw na iyon, hindi niya na nakalimutan ang pangalang James Hunt. At doon nagsimula ang isang matinding tunggalian na susubaybayan ng buong mundo. Hindi lang sa galing sa pagmamaneho kilala si James Hunt. Sa labas ng racetrack, magulo rin ang kanyang buhay. Mahilig siya sa babae, mahilig din sa alak. At para sa kanya, ito ang paraan ng pamumuhay. Isipin mo na, ang bawat araw ay ang huli mong araw. Buo ang tiwala ni Hesketh na kaya na ni James ang mas malaking laban. Sinurpresa siya ng isang bagong sasakyan, malinis, walang logo, walang sponsor, at iyon ang plano nila, gumawa ng sariling daan para mapansin ng buong mundo. Samantala, iba ang pananaw ni Niki Lauda sa karera. Hindi siya palabiro, hindi rin mahilig sa kasikatan. Diretso siyang magsalita, sobrang disiplinado, at halos perpekto kung maghanda. Pero walang sumuporta sa pangarap niya, kaya gumawa siya ng sariling paraan. Umutang si Niki ng malaking pera para makabili ng pwesto sa Formula 1. Marami ang tumawa sa kanya. Pero hindi nila alam, ang lalaking ito ay malapit ng baguhin ng buong sport. Dahil sa talino ni Niki, pinaganda niya ang kanyang sasakyan. Pinagaan, pinabilis. Ito ang naging daan niya papuntang Ferrari. Sinama siya ng kanyang teammate, si Clay Regazzoni. Pagdating sa Ferrari, agad niyang sinubukan ang sasakyan at gaya ng nakasanayan, diretso siya magsalita. Walang paligoy-ligoy. Mabagal ang pagliko, sabi niya. Hindi maayos ang timbang. Magaganda ang gamit ninyo, pero ganito lang ang kaya ninyong gawin. Samantala, si James Hunt naman ay unti-unti nang gumagawa ng pangalan sa Formula 1. Dinala niya ang kasiyahan direkta sa racetrack. May alak, may mamahaling pagkain at walang katapusang party. At habang tuloy ang selebrasyon, tuloy-tuloy rin ang kanyang tagumpay. Pang-6 sa France, pang-4 sa Britain at pang-3 sa Holland. Habang masaya ang lahat, lalo namang umiinit ang kanyang pangalan sa mundo ng karera. Pero isang araw, may nakita si James na hindi niya inaasahan. Isang malubhang aksidente sa racetrack. Napaatras siya at napasuka. Dapat itigil nila ang karera, sabi niya, tensyonado. Sumagot si Niki. Bakit? Malamig niyang sabi. Kasalanan yon ng driver. Napikon si James. Madali para sa'yo sabihin yan, sagot niya.
Baguhan ka pa lang at pera lang ang nagpataas sa'yo dito. Nag-init ang ulo ng dalawa, palitan ng salita, palitan ng insulto. Walang gustong magpatalo at sa bawat laban, lalong tumitindi ang galit nila sa isa't isa. Para mas makapag-focus sa karera, naniniwala ang team ni James na kailangan na niyang baguhin ang kanyang lifestyle, kaya may ginawa silang plano. Inireto siya sa isang sikat na modelo, si Suzy. Hindi nagtagal, nagka-develop pa ng dalawa at bago pa man mapansin ng lahat, nagpakasal sila. Samantala, iba ang sitwasyon ni Nikki. Sa kabila ng kanyang matigas na ugali, hindi niya inaasahan na may makikilala rin siyang babae, si Marlene. Pero hindi siya basta naniwala na Formula 1 driver si Nikki. Tinitigan niya ito. Dapat sexy at gwapo ang mga Formula 1 driver. Umiling siya. Para kapang matanda magmaneho, tahimik lang si Nikki. Pero maya-maya, hinamon siya ni Marlene. Patunayan mo nga, at doon, nagpakitang gilas si Nikki. Binilisan niya ang takbo. Para silang lumilipad sa kalsada. World Championship na ang nakataya sa susunod na laban ni Nikki. Naroon si Marlene, ngayon ay kasintahan na niya. Samantala, wala si Suzy. Nasa New York siya para sa isang modeling job. Sa racetrack ng US Grand Prix, muling nagkatapat sina Nikki at James. Pula, laban sa puti. Mainit ang laban hanggang sa pumusok ang kotse ni James. Hindi siya nakaabot sa finish line. At sa araw na iyon, si Niki Lauda ang kinurunahang 1975 Formula 1 World Champion. Sa unang pagkakataon, nararamdaman ni James ang mabigat na pagkatalo. Tahimik lang siya. Pinapanood si Nikki habang nagdiriwang. Pagkatapos ng karera, lumapit siya kay Nikki. "Congrats," sabi niya, pero may halong pang-asar. "Kung ganyan kaganda ang kotse mo, anong laban namin?" Hindi umatras si Nikki. "Siguro, dahil ako ang driver," sagot niya. Napangiti si James, pero bakas ang inis. "Nasa Ferrari ka, ako nasa Hesketh lang. Kung pantay tayo, gaya ng Formula 3, kaya kitang talunin." Umiling si Nikki. "Never," malamig niyang sabi. "Maaari kang manalo ng isa o dalawang karera dahil agresibo ka. Pero sa buong season, huminto siya sandali. Wala kang tsansa laban sa akin. Nakatuon ka lang sa tapang." At sa mga party, natawa si James. Pero sa loob-loob niya, unti-unting tumatama ang mga salita. "Naiinggit ka lang sa akin," sagot niya. "Bakit ako maiinggit?" sabi ni Nikki. "Hindi ka nila nirerespeto. Hindi ka nila kinakatakutan. Hindi ka tulad ko." Lalong naging personal ang usapan. At hindi alam ni James na sa sandaling iyon, nagising ang isang matinding pagnanais, ang talunin ang lalaking nasa harap niya. "Seryoso ako sa ginagawa ko?" dagdag ni Nikki. "Maaga akong natutulog. Inaalagaan ko ang katawan ko. At higit sa lahat, inaalagaan ko ang kotse ko. Pumapasok ako para manalo. Pagkatapos ng karera, umuuwi ako." Bahagya siyang ngumiti. "Hindi ako nagpapuyat sa bar. Nakikipag-inuman sa kung sino-sinong walang kwenta." Sa puntong iyon, lalong uminit ang ulo ni James. Hindi na lang ito tungkol sa pagkatalo. Mas malalim na, mas personal na. Dumating si James sa mansyon ni Hesketh, determinado. "Sabihin niyo lang sa akin kung ano ang kailangan kong gawin para matalo ko siya sa susunod na taon. Gagawin ko lahat." Pero may kakaiba. Pagpasok niya, napansin niya ang kanyang kotse. Kinakalas na, isa-isa. Parang tinatanggal ang bawat piraso ng kanyang pangarap. Tahimik si Hesketh sandali. Pagkatapos, malungkot na nagsalita. "Hindi tayo nakakuha ng sponsorship para sa susunod na season." Natigilan si James. Sa isang iglap, gumuho ang lahat. Ang pangarap ni James, naputol. Hindi dahil sa kakulangan ng talento, kundi dahil sa pagkatalo at kawalan ng pagkakataon. Mas lalo pang nalunod si James sa kanyang pagkabigo. Pakiramdam niya, unti-unting nawawala ang lahat. Pinilit niya ang kapatid niyang si Pete. "Hanapan mo ako ng bagong team," sabi niya, pero hindi iyon madali. Walang gustong sumugal sa kanya. Kilala siya, pero hindi siya mapagkakatiwalaan. Hanggang sa may dumating na tawag. Umalis ang lead driver ng McLaren, sabi niya. Hindi na nag-isip si James. "Ipasok mo ako roon." Agad niyang sagot, "Gawin mo ang lahat." Pero hindi kumbinsido ang McLaren. Nag-aalinlangan sila dahil sa reputasyon ni James. "Pakiusap," dagdag niya, "bigyan niyo lang ako ng pagkakataon. Gagawin ko lahat para mapasaya ang team at ang mga sponsor." Sa sandaling iyon, hindi na ito tungkol sa imahe. Hindi na tungkol sa party. Para kay James, ito na ang huling pagkakataon para bumangon. Dumating ang 1976 Formula 1 season, ang unang karera, sa São Paulo, Brazil. Pinakamabilis si James sa qualifying, kaya siya ang nasa pole position. Katabi niya, si Nikki. "Bagong kotse, pole position. Pantay na tayo ngayon," mayabang na sabi ni James. Kalmado si Nikki. "Tingnan natin, pagkatapos ng unang lap," sagot niya, "baka pagkatapos pa ng 5 karera." Nagsimula ang laban. At sa Brazil, nanalo si Nikki. Problemado si James. Nasira ang makina niya. Sunod, South Africa. Nanalo ulit si Nikki. Si James, pangalawa lang. Pero sa Spain, nagbago ang takbo ng kwento. Dikit na dikit ang laban. McLaren laban sa Ferrari. At sa wakas, nalampasan ni James si Nikki. Mabilis, malinis. "Sabi ko na sa'yo, di ba?" Pabulong niyang sabi habang nauuna. Pero hindi niya alam, may ibang balak pala ang kampo ni Nikki. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang mga opisyal sa kotse ni James. Sinusukat nila ito, tahimik, seryoso, at pagkatapos, isang anunsyo. Masyadong malapad ang kotse, disqualified. Hindi makapaniwala si James. Dahil lang sa 1.5 centimeters, sigaw niya.
binawi ang kanyang puntos, nagkagulo ang McLaren. Kinailangan nilang baklasin at buuin muli ang kotse para lang sumunod sa rules. Pero may kapalit yon, humina ang performance. Sa Monaco, biglang umusok ang kotse, umapoy ang makina. Samantala, tuloy-tuloy ang tagumpay ni Nicky. Habang lumalalim ang season, lalo siyang lumalayo, 50 points. Iyan ang agwat nila ni James at habang papalapit ang dulo, lalo namang humihirap ang laban para makabawi. Kumusta na? Pagkatapos ng 5 karera, ngumiti si Nicky, may halong pang-iinis. Maayos naman, sagot ni James. May ngiti rin, pero may halong laman. May kaunting problema lang dahil sa isang daga at mandaraya sa kabilang team. Hindi na naman natapos ang asaran ng dalawa. Illegal ang kotse mo, sagot ni Nicky, kaya illegal din ang panalo mo. Lumapad lang ng kaunti kontra ni James. Alam mong wala yon sa bilis ko. Pero nagreklamo kayo kasama ang mga abogado ninyo. Kahit ano pa yan, matigas na sagot ni Nicky. Rules are rules, ngumisi si James. At ang daga, mananatiling daga. Hindi na nakatiis si Nicky. Hinabol niya si James. Tingin mo ba naaapektuhan ako? Sabi niya. Pangit nga ang daga at walang may gusto sa kanila. Huminto siya sandali. Pero matalino sila. At higit sa lahat, may matinding survival instinct. Tinawag niya ang kasama. Halika na Marlene. Pero bago siya umalis, may pahabol pa siya. Hindi na nakapagtatakang iniwan kanya. Natigilan si James. Parang may tumama. Agad siyang lumingon sa team niya. Nakita niyo ba si Suzy? Dapat nandito siya. Walang sumagot. Sa halip, isang dyaryo ang iniabot sa kanya. Sa front page, si Suzy. Kasama ang ibang lalaki. Tahimik si James. Isang panibagong problema. Hindi sa racetrack, kundi sa buhay niya mismo. Lumipad siya papuntang New York. Sinubukan magpaliwanag ni James, pero umiling lang si Suzy. Tapos na siya. Tahimik itong tinanggap ni James dahil alam niya may katotohanan ang lahat. Sa loob ng puso niya, isa lang ang iniisip. Mas mahalaga sa kanya ang matalo si Niki Lauda. Sa susunod na karera, ibang klase ang ipinakitang intensity ni James. Ayos na ang kanyang kotse. Mabilis, kontrolado, at halos walang makasabay. 2 sunod na panalo, France at Britain. At may isa pang magandang balita, nabalik ang kanyang puntos mula sa disqualification sa Spain. Unti-unti, humahabol siya kay Niki sa standings. Hindi pa alam ni James na sa loob lamang ng ilang buwan, isang desisyon ang muntik ng papatay sa kanyang pinakamalaking kalaban. Nagpasya si Nicky at Marlene na magpakasal. Dito, unti-unting nagbago ang pananaw ni Nicky sa buhay. Nagsimula siyang magtanong, kung kaya pa ba niyang lumaban gaya ng dati? Kung kaya pa ba niyang isugal ang buhay niya, ngayong may isang taong ayaw niyang iwanan? At sa bawat aksidenteng nakikita niya sa truck, lalo siyang nababalisa. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi bilis ang kalaban ni Nicky, kundi ang sarili niyang takot. Dumating ang karera sa Nürburgring, Germany. Tinatawag ito ng marami na The Graveyard. Ito ang isa sa pinakamapanganib na racetrack sa mundo. Paikot sa bundok, matarik, makitid, at sa araw na iyon, bumuhos pa ang malakas na ulan. Mas dumulas ang kalsada, mas lumala ang panganib. Marami na ang nasawi dito. Pagdating ni James, agad siyang sinalubong ng kanyang manager. Kita ang pag-aalala sa mukha nito. May meeting daw, sabi niya. Pinatawag ni Nicky. Nagtaka si James at nagduda kung ano ang balak niya. Sa loob ng silid, tumayo agad si Nicky. Seryoso, hindi dapat ituloy ang karera, sabi niya. Masyadong delikado. Nagkatinginan ng ibang driver. Hindi sila natuwa, handa na silang lumaban. At malinaw sa kanila, walang karera, walang bayad. Pero hindi umatras si Nicky. Mas mahalaga ang buhay natin, giit niya. May isang driver ang nagbiro. O baka, natatakot ka lang Nicky? Tumigas ang mukha ni Nicky. Hindi niya nagustuhan ang sinabi. Ako ang may pinakamabilis na record dito, sagot niya. Kung tutuusin, ako pa nga ang may pinakamalaking tsansang manalo. Tumingin siya sa lahat. Kaya ko kayong talunin dito. Biglang nagsalita si James. Ngumiti siya, halatang nang iinis. Kung ganun, sabi niya, edi magkarera tayo. Tumingin siya sa paligid. May higit sa 100,000 fans sa labas. Hihintayin nila tayo. Hindi nila tayo mapapatawad kung hindi tayo lalaban. Malakas ang impluwensya ni James. Unti-unting sumang-ayon ang ibang driver. Depende lang yan, dagdag niya, kung gaano kakagaling sa ulan. Sa huli, nanalo ang panig ni James sa botohan. Ngumiti siya kay Nicky. Minsan nakakatulong din kapag gusto ka ng mga tao, tahimik si Nicky. Pero sa loob niya, alam niyang mali ang desisyon. At minsan, ang maling desisyon may kapalit. Tuloy ang karera sa kabila ng ulan at ng madulas na kalsada. Sa simula pa lang, wala sa tamang ayos ang lahat. Mali ang gulong ni Nicky at James. Hindi ito ang angkop para sa basang truck. Pero kahit ganon, hindi nagpahuli si Nicky. Agresibo siya. Ginit-git niya si James sa unang mga lap. Pero hindi nagtagal, nalampasan sila ng ibang driver. Mas handa, mas tama ang setup. Napilitan silang pumasok sa pit lane. Nagkukumahog ang bawat team. Palit gulong, sigaw, bilisan. Mas mabilis ang team ni James. Agad siyang nakabalik sa racetrack. Samantala, naiwan si Nicky. Bilisan ninyo, sigaw niya. Pero huli na, malayo na si James nang makaalis siya. Hindi alam ni Nicky, dito magsisimula ang pinakamahirap na laban niya. Determinadong makahabol, piniga niya ang buong lakas ng Ferrari. Mas mabilis, mas delikado. Parang lumilipad ang kotse niya sa basa at madulas na kalsada. Sumisigaw ang mga tao, palakpakan, sigawan. Isa-isa niyang nilalagpasan ang mga kalaban.
laban. Pero sa sobrang bilis, may nangyari. Nabutas ang fuel tank. Biglang nawalan ng kontrol ang kotse. Lumaki ang apoy. Mas lalong naging delikado. Sinubukan ng ibang driver na sagipin si Nikki, pero hindi nila malapitan. Sobrang lakas ng apoy. Sa loob ng kotse, walang magawa si Nikki kundi sumigaw. Sa sakit, sa takot. Ilang segundo pa na parang walang katapusan hanggang sa nabunot siya palabas. Nasagip din siya, pero malubha na ang pinsala. Agad siyang isinugod sa ospital. Sunog ang kanyang mukha. May tama ang mga baga. Nang makita ni Marlene, hindi siya makapaniwala. Mahina na si Nikki. Halos hindi makilala. Mahigit 1 buwan siya sa ICU at habang nakahiga, walang magawa kundi panoorin ang pagpapatuloy ng karera sa telebisyon. Sa katahimikan ng ospital, doon nagsimula ang pinakamalaking laban ni Nikki. Hindi laban sa ibang driver, kundi laban sa kamatayan mismo. At sa bawat panalo ni James, lalo lang tumitindi ang determinasyon ni Nikki na makabalik. Hindi niya matanggap na habang siya ay naghihirap, patuloy namang tumataas ang puntos ng kanyang kalaban. Pinilit niya ang sarili, minadali ang mga doktor. Kahit masakit, kahit delikado, lalo na ang procedure sa kanyang baga, tiniis niya ang lahat. Isang gabi, naabutan siya ni Marlene. Pinipilit isuot ni Nikki ang kanyang helmet. Nikki, pakiusap, puno ng lungkot ang kanyang boses. Tumigil ka na, pero hindi siya pinakinggan ni Nikki. Tulungan mo ako, mahina pero matigas niyang sagot. Kung mahal mo ako, huwag mo akong pigilan. Tahimik si Marlene. Alam niyang hindi niya na mapipigilan ang lalaking iyon. Samantala, nasa Italy si James para sa susunod na karera. Napansin niya, nagbubulungan ang mga tao. May kakaibang balita. Babalik na si Nikki. Agad niya itong hinanap at nang makita niya, sandaling nawala ang kanyang kayabangan. Umiral ang kanyang konsensya. Sinubukan kitang sulatan, sabi ni James. Humingi ako ng tawad sa nangyari sa meeting. Huminga siya ng malalim. Dahil sa akin, natuloy ang karera. Sumagot si Nikki. Kalmado, diretso. Tama ka, tumahimik si James. Pero habang pinapanood kitang manalo, dagdag ni Nikki. Habang ako, nakikipaglaban para mabuhay, tumingin siya kay James. Parang ikaw din ang dahilan kung bakit nakabalik ako. Hindi nakapagsalita si James. Pero sa sandaling iyon, tumaas ang respeto niya para kay Nikki. Sa harap ng media, matapang na humarap si Nikki. Kahit may sugat, kahit may peklat, ngumiti pa siya, nakipagbiruan. Maging si James, napapangiti habang nakikinig. Pero biglang may isang tanong. Tingin mo ba, sabi ng reporter, magtatagal pa kayo ng asawa mo kahit ganyan na ang itsura mo? Biglang natahimik ang lahat. Hindi sumagot si Nikki at umalis. Pagkatapos ng interview, hinanap ni James ang reporter. Dinala niya ito sa isang bakanting kwarto at binugbog. Ngayon, umuwi ka sa asawa mo at itanong mo kung anong hitsura mo. Oras na para sa karera. Nakaabang ang lahat kay Nikki, pero may sikreto siya. Nanlalabo pa rin ang kanyang paningin. Nanginginig ang kanyang mga kamay, mahina pa ang kanyang katawan, pero tumuloy pa rin siya. Sa simula, mahina ang arangkada niya. Isa-isa siyang nalampasan ng mga kalaban. Sumubsob sa damuhan. Napahawak si Marlene sa kaba. Halos hindi siya makahinga habang nanonood. Mukhang hindi na makakabawi si Nikki. Pero unti-unti bumalik ang kontrol niya. Mas naging kalmado, mas naging maingat. At biglang may nangyari sa unahan. 2 sasakyan, nagbanggaan. Sa gitna ng kaguluhan, nakakita ng puwang si Nikki at sinunggaban niya ito. Lusot. Sumigaw ang mga tao. Palakpakan. Hiyawan. Pabilis ng pabilis ang takbo niya. Parang bumabalik ang dating lakas. Hanggang sa naabutan niya si James. Pero nasiraan ang sasakyan ni James. Dumaan si Nikki. Iniwan siya sa likuran. Sa dulo ng karera, natapos ang laban. At sa buong mundo, iisa ang sigaw. Niki Lauda, ang buhay na alamat. Dumating ang huling karera ng 1976 Formula 1 season sa Japan. Madilim ang langit, malakas ang ulan, halos walang makita sa daan. Nag-aalala si James. Kailangan nilang i-cancel ang karera, sabi niya. Nakamamatay ang kondisyon na ito, pero umiling ang kanyang team. Hindi mangyayari, sagot nila. Nakaabang ang buong mundo. Nanonood sila sa laban ninyo ni Nikki. 3 puntos lang ang lamang ni Nikki. Napakaliit na pagitan, kahit siya kinakabahan. Bago sumakay sa kotse, tiningnan niya si Marlene. Ilang segundo, tahimik, parang paalam. Pagkatapos, sumakay siya, umugong ang mga makina, malalakas, nakakabingi. Nagkatinginan sina James at Nikki. Isang simpleng galaw, sumaludo sila sa isa't isa, walang salita. Pero malinaw ang ibig sabihin, ito na ang huling laban. Nagsimula ang karera. Mahirap ang kondisyon, basang-basa ang kalsada, madulas, mapanganib, munting pagkakamali, maaaring katapusan. Mabilis si James, agad siyang nanguna. Pero hindi siya nag-iisa. Nasa likod lang niya, si Nikki. Nakatutok, hindi bumibitaw. Sa gitna ng ulan at panganib, nagsisimula na ang pinakamahalagang laban ng kanilang buhay. Sa tilamsik ng tubig mula sa McLaren ni James, halos wala nang makita si Nikki. Malabo ang daan, magulo ang paningin, at sa gitna ng lahat isang imahe ang lumitaw, ang ngiti ni Marlene. At kung paano ito napalitan ng takot at pag-aalala noong araw ng kanyang aksidente. Unti-unting bumagal si Nikki. Isang mabigat na desisyon ang kailangan niyang gawin. At sa wakas, lumiko siya papunta sa pit. Anong problema sa kotse? Tanong ng team. Tahimik si Nikki sandali. Wala, sagot niya. Bumaba siya sa sasakyan. Unti-unting hinubad ang helmet. Tama na, masyadong delikado. Nagulat ang lahat. Ang reigning world champion sumuko sa kalagitnaan ng laban. Pero para kay Nikki, hindi
na mahalaga ang sasabihin ng iba. Dahil sa harap niya, naroon si Marlene. Ngumingiti, gumaan ang pakiramdam, at iyon ang pinili niya. Samantala, tuloy ang laban ni James. Kailangan lang niyang matapos sa top 3 para maging champion, sabi ng announcer. Mas lalo pang tumindi ang determinasyon ni James, pero hindi madali. May 15 laps pa ang natitira, at sa iba't ibang panig ng mundo, nakatutok ang lahat. Kabado, tahimik, mga taong sumubaybay sa kanya mula sa simula. Biglang bumagal ang takbo ni James. May problema, kailangan niyang pumasok sa pit, magpapalit ng gulong. At hindi lang iyon, sugatan din ang kanyang kamay dahil sa sirang lever. Masakit, pero tuloy pa rin siya. 4 na laps na lang nang pumasok siya sa pit. Mabilis kumilos ang team, palit gulong, pero bawat segundo, mahalaga. At habang nandoon siya, isa-isa siyang nalampasan ng kanyang mga kalaban. Unti-unting nawawala ang tsansa niya, at sa bawat segundo, papalayo na rin ang kanyang pangarap. Nagsimula nang magdiwang ang Ferrari. Champion ka pa rin, sabi nila kay Nicky, pero umiling siya. Tahimik. Hindi pa tapos ang laban. Samantala, sa pit lane, minamadali ni James ang kanyang team. Bilisan nyo, sigaw niya. Nilapitan siya ng isang kasamahan. Naiintindihan ka namin, sabi nito, pero ingatan mo ang sarili mo. Mas mahalaga na makabalik ka ng buo. Huminga ito ng malalim. Masyado ka ng malayo. May next year pa naman. Napatingin si James. Ganun na lang yon, sagot niya. Hindi siya pumayag, at sa isang iglap, muling humarurot ang McLaren. Mula sa ika-6 na pwesto, isa-isa niyang hinabol ang mga nasa unahan. Sa isang delikadong pagkakataon, isiniksik niya ang kotse sa pagitan ng pader at ng kalaban. Overtake. Sigaw ang mga tao. Maya-maya, isang sasakyan sa harap niya ang nagspin. Mabilis ang reaksyon ni James. Iniwas niya ang kotse, milimetro lang ang pagitan. Ngayon, pang-4 na siya. Hindi pa tapos. Dumikit siya sa susunod na kalaban hanggang sa nalampasan niya si Clay Regazzoni. At sa wakas, tumawid si James sa finish line. I'm sorry. Akala ko kaya ko. Anong sorry? Sabi ng kanyang boss. Panalo ka. Napatingin si James. Nakuha mo ang puntos. Ikaw na ang world champion. Sumabog ang saya. Sigawan. Palakpakan. Luha. Sa wakas, natupad ni James Hunt ang kanyang pangarap. Mula sa malayo, pinapanood siya ni Nicky. Ayos ka lang ba? Tanong ni Marlene. Tumango si Nicky. Oo, sabi niya. Wala akong pinagsisisihan. Samantala, lubos na in-enjoy ni James ang kanyang tagumpay. Muli siyang napalibutan ng kasikatan at ng mga babae. At nang muli silang magkita ni Nicky at James, nandyan pa rin ang asaran. Parehong matigas ang ulo. Parehong ayaw magpatalo. Pero may nagbago. May respeto na. Respeto sa magkaibang paniniwala nila. Para kay Nicky, ang tunay na panalo ay ang makauwi ng buhay. Para kay James, yan ang kagandahan ng racing, ang harapin ang panganib ng walang takot. Tingnan mo kung nasaan na tayo, sabi ni Nicky. Nagsimula tayo bilang maiinit ang ulo sa Formula 3. Itinakwil ng pamilya. Walang direksyon, pero ngayon, pareho na tayong world champion. Ngumiti si James at tahimik na nagpaalam. Nagpatuloy si Niki Lauda sa pagmamaneho at muli pa siyang naging world champion. Samantala, hindi na bumalik si James Hunt sa Formula 1. Para sa kanya, sapat na ang isang titulo. Mas pinili niyang sulitin ang buhay, iba't ibang larangan, iba't ibang karanasan. Bawat araw, parang huli. Maagang pumanaw si James Hunt sa edad na 45. Nagsalita si Niki Lauda. Kilala kami bilang magkaribal. Pero ang totoo, isa siya sa iilang taong talagang nagustuhan ko. At siya ang nag-iisang taong kinainggitan ko. May taong handang isugal ang lahat. May taong maingat sa bawat hakbang. Magkaiba man ang daang tinatahak, pareho lang ang gustong marating. Habang umiikot ang mundo, lalong umiinit ang laban. Hanggang sa dulo laban lang, kahit madulas ang daan. Mawala man ang palakpakan, basta't makauwi ka lang. May panalong di nakikita, hindi lahat nasa unahan. Kung makauwi ka ng buo, panalo ka.